Kita sa ating niyugan din sa taas. Ito po yung dinaanan ng bagyong Pipito. Ayun po, daming damage. Nyug, abaka. Ayun o. Mag-iipon ako ng mga laglag na nyug kasi kukuprahin natin. Ayun, sayang naman. Ayun po, natumba ang nyug. Ayun. Ano to, 1 week na after manalasa si bagyong Pipito dito sa lugar namin. Ayan. Yung mga bundok dito kulay brown. Pero may part naman na yun o, banda doon, hindi ano siya, hindi tinamaan. Green pa din. Yung part na yun o. Sa may tabing dagat. Ayan o, maraming naglaglagan na nyug. Yung iba mga mura pa. Ayan. Ayan o. Kung sa buko, maraming buko dito. Kung sasawa ka. Natumba yung isang nyug dun o. Maliit pa. Yan po yung mga abakang yung medyo anong class B. Mura yung fiber nito. Halos bihira bilhin. Kaya ganyan na lang ginawa. Putol. Kasi magaan ang fiber nito. Yan o, nag-ipon tayo ng madaming nyug doon. Bubunutan natin at ng may kopra. Bilad lang sa araw. Yun o. Grabe talaga. Inuna muna natin yung mga nalaglag. Tapos yung iba dyan na pwede pang makuha, papakawitan natin. Malalaglag din kasi yan. Pwede na makupra. Yung tambako. Kaming laglag. Dito pa lang yan, sa banda lang dito. Doon, hindi pa tayo galing dyan. Pinakataas. Ako lang naman mag-isa kasi karamihan busy din sa mga abaka at nyug nilang nasalanta ng bagyong Pipito. So wala tayong makuhang worker. So kinuunti-unti na lang namin. Yan. Yan. Yung bandang taas pa dyan, hindi pa natin napuntahan yun. Hanggang dun sa may boundary ng lupa. Ayan, nakapagbunot na tayo ng 40 piraso. Dito lang yan sa isang tambak. Bababa na tayo at naulan-ulan, saka nainit.
Yung iba bukas naman, kaya mamaya pag umukay yung panahon. Yan o, naula na init. Yung iba dyan papakawit pa natin. Yung mga nalalaglag nga, marami pa din nalalaglag.